Pinag-aaralan na ng Kamara na patawan ng tax ang mga saving system na paluwagan. Ayon sa mga mambabatas, para na rin ito sa kaligtasan ng mga miyembro. Nasa sentro ng balita si Mela Las Moras, live. Audrey, isa-isang tinalakay ang mga ilang mahalagang panukalang batas sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means. Kabilang na nga riyan ang substitute bill na nagtutulak sa pag-regulate ng paluwagan sa bansa. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Ways and Means sa pangunguna ni Albay Representative Joey Salceda. Pangunahin nilang tinalakay ang substitute bill na nagsusulong sa regulation ng operasyon ng paluwagan sa bansa. Ito yung karaniwang sistema ng pag-iipon ng ilan nating kababayan, pagbibigay ng contribution at sa huli, bultuhan nila itong makukuha. Una nang nakapasa sa House Committee on Micro, Small and Medium Enterprise Development ang panukala at kanina tinalakay lang ang tax provisions nito. Sa ngayon, isinasa pa kung papatawan nga ng buwis ang paluwagan pero inaprubahan na rin ang panukala sa komite. Gitas mahalagang ma-regulate ang mga ganitong uri ng financial system sa bansa para matiyak ang kaligtasan ng ilalang pera na po. Pero ang ilang kongresista agambin, pakinggan pahayag ng ilang mambabatas. Mr. Chair, the main intent of regulating the paluwagans is to ensure protection for those who are subscribing to this system. Because there are instances, a lot of those who engage in 5-6 are victimized. So it's really also making sure that by regulating them, we're also able to monitor the activities and also protect them from scams and scrupulous individuals. Mr. Chair, kasi yung 5-6 alam ko iba yung system niya eh. So hindi siya talaga yung paluwagan system. Yung paluwagan system kasi usually magkakaibigan, magkakasama, they have full trust in each other, parang ganyan. Mr. Chair, just to answer the query of the honorable process, perhaps in terms of the protection, it's important to highlight the provision around the establishment of a paluwagan insurance fund. So that ensures that in case there are scrupulous individuals who try to scam the members of the paluwagan, there's that insurance fund wherein they could source amounts that can be recovered. Audrey, bukod nga dito sa substitute bill tungkol nga sa paluwagan, ay tinalakay rin sa pagdinig ng komite ang iba pang tax measures sa bansa. Ang sinasabi nga ni Congressman Salceda, mahalagang bahagi ng lipunan ang mga tax measures na ito dahil bahagi yan ng pinagkukunang pondo ng pamahalaan para rin sa mga programa para sa ating mga kababayan. Audrey? Okay, Mela, kung i-regulate na yung paluwagan, mapaparusahan na rin ba yung mga hindi magpaparehistro ng kanilang paluwagan kahit ito'y sa pagitan lang minsan ng mga magkakaibigan o yung mga magkakaklase o magkakaopisina? Audrey, ang sinasabi nga ng ilang mambabatas kanina na iba-iba din talaga yung kanilang pananaw ukol dito na maaari nga yung simpleng paraan lamang ng pag-iipon ng mga ilang magkakakilala sa bansa dahil alam naman natin yung paluwagan karaniwan na yung sistema ng pag-iipon ng ilan nating mga kababayan, mapamatanda o mga kabataan. Kaya ang sinasabi nga ng ilang mga mambabatas, hindi ba masyadong mahigpit yung magiging sistema kung talagang i-regulate yan. Pero sa ngayon, Audrey, we have to take note na ito ay panukala pa lang naman at hindi pa tuluyang naisasabatas. So talagang paplansyahin pa yan ng mga kongresista para makatiyak na ito ay makububuti at para rin sa ikagiginhawa ng lahat. Audrey? Okay, kanina yung author ng batas na itong panukalang ito, no? Naipaliwanag niya ba kung nauunawaan niya yung sistema ng paluwagan? Kasi yung taxable na paluwagan parang hindi malinaw dun sa paliwanag niya kanina.
Audrey, kanina nga, medyo pinag-connect-connect kasi yung sistema ng paluwagan, yung 5-6 at iba pang sistema para nga magkaroon ng financial savings yung ating mga kababayan. At kanina naman, Audrey, yes, na ipariwanag naman na ito nga ang paluwagan na tinutukoy, ito nga yung sistema ng pag-iipon na karaniwan ng mga magkakaibigan at ilan nating mga grupo ng mga kababayan. At ang sinasabi naman nila, Audrey, dun sa bahagi ng formal na talagang paluwagan. For example, may mga paluwagan din daw kasi sa bansa na ginagamit na nila yung mga nalilikom nilang pera pang-invest at talagang pang-gasto sa isang mahalagang proyekto o iba pang mga agenda. Pero ito yung sinasabi, Audrey, na maaaring ang buwisan o bigyan ng insurance para tiyak na yung pera ng ating mga kababayan, ako, karaniwan pa naman yung ipinangpapaluwagan ay hard-earned money, talagang pinaghirapan nila at talagang pinaglaanan lamang para nga sa huli ay meron din silang sasahurin dito nga sa paluwagan. So sa ngayon, Audrey, talagang nililinis yung detalye niyan kasi nga kung ito naman ay tuluyang maisa sa batas, ang gusto ng mga kongresista ay ito ay para rin naman sa kabutihan ng ating mga kababayan at hindi naman magdulot ng unnecessary hassle lamang, Audrey. Maraming salamat, Mela Las Moras.